Iniwan ni Draco si Fatty sa loob ng cafe. Habang siya'y nasa smoking area, nag-iisip ko anong mainam niyang gagawin sa kapatid niya. Wala siyang contact sa mga ito, ni numero ay wala. Sir Draco. Sagot niya kay Hera sa kabilang linya. He called her because he's tired of texting. He needs someone to talk to. Stress ang nararamdaman niya sa pagdating ni Fatty sa Maynila. Akala ko wala ka na. Natawa si Hera ng kaunti kaya't napangiti rin siya. I'm just a bit disoriented. Amin niya rito. She does not want to call Elisa. She doesn't want to go back to Cebu. Ako ang inaasahan niyang mag-aasikaso sa kanya. Siguro ganun nga, kaya siya sa'yo pumunta. Baka raw saktan siya ng daddy niya. Shit. Anong ginagawa ni Carlota para payagan siyang saktan ng daddy niya? Ha? Sandali, sir. Sino ba si Carlota? Kanina mo pa sinasabing Carlota, nalilito ko eh. Kapatid mo si Miss Fatty tapos hindi mo naman ama yung ama niya. Si Carlota bang mama ninyo? Napilitang sagot niya pero napahagikik ito. Ano naman nakakatawa doon? Carlota ang tawag mo sa mommy mo? She giggled. It's a very long story, Hera, and I don't want to go back to it. Kung natatakot siya sa daddy niya, baka kahit mommy niya lang makaalam siguro. Isa naman yun natakot din kay Amor Solo. E di ikaw, pagtanggol mo si Miss Fatty. Kuya ka niya, malaki ka na, kaya mo na siyang ipagtanggol. Oo, nandun na tayo sa nagkamali siya. Pero nung magagawa kung sasaktan pa siya? Lalo lang siyang mapapasama. Baka maapektuhan pang baby niya. Ewan ko ba sa mga kabataan ang lilibog? Naiinis na sagot niya pero napatikim si Hera. Umilag ka kasi baka tamaan ka. Natawa siya sa sagot nito sa kanya. At sa isang iglap gusto niya na tong ilabas sa ospital at bugbugin. Bugbugin sa kama. Normal naman pagalitan si Miss Fatty pero kung physical na sasaktan, parang di tama, Sir Draco. Nakakaawa rin naman. Di na nga pinanagutan ng lalaki, sasaktan pa ng ama. Parang dagdag emotional damage naman yun sa kanya. So, what will I do? He asked, looking at his sister through the glass wall. Alagaan mo muna, sir. Tapos kausapin mo yung mommy ninyo pero dapat may assurance na hindi na nasasaktan si Miss Fatty. I will find that basketball player. Napatiimbagang siya sa galit sa lalaking yon. Napakabobo nun para di maisip na makakabuntis. Samantalang sabi ni Fatty 28 na. Shit, napakatanda na. He is an asshole. He knows how to deposit but doesn't know about the interest. Sisirain kong karir ng hinayupak na yon. Kausapin mo siguro na maayos. Baka naman panagutan si Fatty, sayang naman ang karir. Sina Miss Fatty din naman na magbe-benefit kasi may trabaho kahit paano yung lalaki. You're right. Sang-ayon niya kapag kuwan. Nagpapadalos-dalos siya ng desisyon at nare-realize niyang galit siya sa lalaking yon dahil pinapag-isa ngayon ng kapatid niya. At dahil may pagmamahal siya kay Fatty, kahit hindi naman sila ganun ka-close sa isa't isa. Siya ang nagkulong sa kanila. Marahil gustong makipag-ugnayan sa kanya ni Fatty pero ayaw niya. At ngayon kailangan niya nakatatandang kapatid kaya naman siya ang lumapit sa kanya. Napakatama sa pakiramdam na magkaroon ng isang mapagkakatiwalaan. Isang taong makapagliliwanag sa kanyang isipan kapag natatakpan ng galit at di makataong pag-iisip. Thanks to his mistress. I'll go back inside, Hera. Thank you for helping me make up my mind. Aniya sa dalaga makalipas ang ilang sandali. Walang anuman, sir. Alagaan niyo si Miss Fatty. Alagaan kita. I will, baby. Bye. Bye, sir. Draco kept his phone inside his pocket and got inside the restaurant again. Nasa macho lang naman sila kahit wala siyang problema. Pinakilala niya si Fatty kay Lily na kapatid niya. Ayaw naman niyang isipin na kaibigan ni Hera na may iba pa siyang babae bukod doon. Fatty, I'll just go to the men's room. Paalam niya sa kapatid nang saglitan niya sa mesa nila. Tumango lamang naman ito. Napakabobo ng basketballista na yon. Sa nakikita niya makakahanap pa si Fatty ng mas maraming higit na lalaki dahil sa mga oras na yon, ang mga mata ng diners nakatutok sa kapatid niyang buntis. Naiirita ako kay Namayla, napaka-chismosa. Anong boses na yon sa my ladies room? Banyo ng mga waitresses kung di siya nagkakamali. Ano pa? Sana hindi na lang nilaipat si Hera sa panggabi. May mga kasamaan siya doon na inggitera. Napatigil kaagad si Draco nang marinig ang pangalan ni Hera sa usapan ng mga babae. Ewan, ayokong kasama yung mga kagaya ni Namayla sa apartment. Ang tagal na natin magkakatrabaho. Ngayon pa sila mag-umpisa ng mga chismisan. Problemado na nga si Hera pag chismisan pa nila. Kaya nga, wala namang maitutulong dun sa tao. Saka ano namang pakialam nila kung may special treatment si Sir Victor kay Hera.
Una, sabi ni Senyora Cordesa. Tapos yung dalawa ni Sir Draco. Siyang may kabit na matanda, di naman siya yumayaman. Nagkatawanan ang dalawa. Basta naiinis na ako. Nanadya siguro ang mga yon na iparinig sa atin ang pinag-uusapan nila si Hera. Pati ba naman 500k pinagtatakhan kung saan kinuha? Pakialam ba nila sa tao? Bumukas ng malaki ang nakaawang na pintuan at nanigas lang ang mga panga niya. Para nakakita ng multo ang dalawang babae habang nakatingala sa kanya. Care to tell me what's going on, ladies? Ani yang hindi bumibitaw ng tingin sa dalawa. Hintayin niyo ako sa may waiting area ng office ni Victor. Opo, sir. Sabay na sagot ng dalawa sa kanya. Natatandaan niya ang pagmumukha nito. Nasa ospital ito kahapon, dinalaw si Hera. Mga kaibigan to ni Hera sa pagkakaalam niya. Dumiretso siya sa banyo para lang umihi. Pagkatapos nun lumabas din siya para harapin ang dalawa. He saw them sitting on the sofa, waiting for him. I heard everything. Aniya habang papalapit. But I want you to make it clear and mention the names involved. Tumindig siya sa harapan ng mga ito. Inipit ang mga kamay niya sa mga braso. Naghihintay ng magandang kwento. Don't be afraid. Si Mylene po, sir. Panimula ng isa. Mylene what? Myla Escares po. At saka sir si Tiny Hernandez. Mary Joy Ibis. Pinagchichismisan nila si Hera. At napa-impress. Pabebe. Paawa. Sip-sip daw po sa boss at manager. Nakikita raw pong sinusundo niyo at inihahatid sa pupuntahan. I believe that it was still when her schedule was day shift. Si Tiny po ang day shift. Nandun po siya sa labas, nagsiserve. Pero yung dalawa po panggabi, nagchichismisan po siguro sila sa GC nila. Tapos, baka raw po nagpapagamit si Hera kay Sir Victor kasi saan naman daw po kukuha si Hera ng malaking pera. Tapos lumipat pa raw po ng tirahan. Sumbong naman ang isa sa kanya. I don't want those kinds of people inside my restaurant. Si Victor nang bahala sa mga yon. In case they alter your words and turn this back at you, what will you do? Naku sir, marami po kami nakakarinig. Pakiramdam nga po namin, sinasadya talagang iparinig sa amin dahil alam nilang kaibigan namin si Hera. Ngayon nga ang usapan na naman nila, sosyalin na raw dahil nasa Makati Med. Baka raw may sugar daddy. Hell, he's not yet a sugar daddy. Napakabata pa niya para tawaging ganun. Hindi siya papayag sa ganong tagore. You may go back to work. Utos niya sa dalawang babae. Mabilis na nawala ang mga yon at sa harap niya naman, kaya agad niyang kinuha ang smartphone at tinawagan si Victor. Mainit na naman ang ulo niya sa mga nabalitaan niya. Mag-uumpisa na doon ang sunog kapag hindi pa niya inaksyonan kaagad. Kailangan niya ipagtanggol si Hera at itago yon hanggat nararapat. Yon ang obligasyon niya bilang isang lalaki. Mariman ang pinasok nilang dalawa, kailangan niyang pangatawanan ng pagiging isang tunay na lalaki. No matter what happens, she must not stand alone amidst the issues. At wala namang napatunay na kung ano ang mga chismosa na yun. Puro maruming haka-haka lamang naman. Pasalamat ng mga yon dahil wala sa sitwasyon ni Hera na merong amang dapat na paoperahan para mabuhay tapos wala namang perang ipanggagastos. Kung hindi matatag na babae, wala nang pag-asa pa. And he respects Hera though she accepted his dirty offer. Hindi yun ang sukatan niya ng taas o baba ng pagkatao ng isang babae. Dahil matagal niya nang ginagawa ang bumili at alam niya ang bigat ng dahilan ng mga babaeng kumakagat sa alok niya sa pamamagitan ni Victor. And he doesn't regret it now. Masaya siya na nakilala niya si Hera at gusto niya pa tong kilalanin. Kung tuluyan siyang mahuhulog doon, then so be it. He needs a woman like her, who will not just keep on talking but also knows how to listen. He needs a partner and most especially a friend in her. Shit! Mura niya nang hindi sinasagot ni Victor ang tawag niya. Nasa may tapat na siya ng mesa nila ni Fatty at nakatingin sa kanyang kapatid habang sinisip-sip ito ang mango shake. Uso mag-text kuya or chat. Anito kay sa kanya, sabay baling sa iba ng mga mata. He chuckled. She's right. Masyado na naman siyang ninenervyos dahil sa mga kontrabida. Baka mamaya'y matakot na si Hera kapag nalaman na nangyayari. Iwan siya lalo pat nakuha na nun lahat ng pera. Ayaw niya. Ang gusto niya ay nariyan lang si Hera kaya uunahin niyang i-dispatch siya ang mga pamanilang nilalang sa restaurant. Nakangiti si Hera kay Victor nang ihatid siya nito sa kondo.
Alalay siya nito papunta sa elevator, pero napatigil siya nang lumabas naman doon si Marlon. Nabuhay ng ngiti sa mukha ang lalaki nang makita siya nito, pero binulingan ng tingin niya si Victor. You know him? Pasimpleng tanong ng manager sa kanya kaya tumango siya. Hera! Masayang bati ng lalaki sa kanya. Agad lumapit. Ano nangyari sa'yo? Ang tagal kitang hindi nakita. Nagkasakit kasi ako eh. Na-confine ako. Sa ospital? Kaya pala. Anito at saka siya sinuri ng tingin. Mukha tong may tama ng alak pero di naman masyado. Excuse me, Marlon? Aniya at saka tinunguan si Victor para pumasok na sila sa elevator. Kinabahan siya dahil paano kung sa Dracong kasama niya at magkakilala ang dalawa. Parang di na siya safe sa kondo na yon. Kailangan malaman Dracon lahat para makalipat siya. Kahit simpleng apartment lamang ay ayos na basta't wala ka sa kanyang makakakita. Kilala mo pala yon? Sabi sa kanya ni Victor nang sumara ang pinto ng lift. Opo eh. Nagpakilala po sa akin tapos nung bago ako ma-ospital, pinuntahan ako sa Macho Cafe. And you like him? Tanong nito pero agad din siyang umiling. Iba ang gusto niya. Si Draco ang gusto niya pero suntok sa buwan ang nararamdaman niya doon. Kahit na maayos ang trato nun sa kanya, parati siyang kausap sa cellphone or ka-text, hindi pa rin talaga siya dapat na mag-assume ng kahit na ano. Siya ay isang kabit na bayaran. Masakit man tanggapin, iyon ang mananatiling katotohanan. Wala po sa isip ko ang magseryoso ng lalaki. Sir Van, pamilya ko pong priority ko. Aniya. Wala naman kasi siya na balak seryosohin. Ayaw niya kay Fabian. Kung magsaseryoso si Marlon, ayaw niya rin dahil iba ang gusto niya. Masasabi mo ba yan kung may gustong magseryoso? Ngingiti-ngiti ding tanong nito sa kanya. Sino naman ang tinutukoy nito? Ang lalaking nakasalubong nila? Wag na lang. Mas pinili niyang wag nang sagutin ang pasaring ni Victor. Sir, kaya ko na pong makapunta sa unit? Ani niya sa lalaki dahil alam niyang busy din naman ito. Sapat na ang ginugol nitong oras sa ospital para bayaran ng bills niya at ibili siya ng gamot. Ihatid na kita hanggang sa pinto. May mga damit kang dala, baka mapagod ka. Di na tumutol ang dalaga. Sumabay na lamang siya rito. Kapag may kailangan ka, tumawag ka na lang sa ibaba. Magpahatid ka ng pagkain. Di ba rin na may charge? That's what Draco said. You have to rest. Sa Lunes ka pa papasok? May 3 araw ka para magpahinga at babalik ka ng morning shift. Po? Kurot noong tanong niya. Paiba-iba na ang schedule niya at di niya na maintindihan kung ano na ba talaga. Baka paglipas na naman ng ilang araw, balik pang gabi na naman siya. You heard me right. Same lang din. Mas maaga ka rin uuwi hanggat nandito pa mga magulang mo. You'll be out 4 in the afternoon. 6:00 nasa restaurant ka na. Opo, sir. Okay lang naman din dahil pag out niya, dediretso siya sa ospital para samahan ng nanay niya. Uuwi siya 7:00. May 3 oras din siyang nagugol para makasama mga magulang niya. Sapat na rin yun. Parehas lang din naman ang suma total. Pagkapasok ni Hera ay nilagay niya sa bag sa may couch sa paanan ng kama. May mga nare-receive siyang chats kanina galing sa GC nila pero hindi niya napapansin dahil kay Victor. Manager pa rin ang tingin niya sa lalaki kahit nasa labas sila ng trabaho. Mas sanay at komportable na rin talaga siya kay Draco dahil yun naman talaga ang pinaka-boss sa lahat. Naglakad siya papunta sa balkonahe at binuksan ang pintuan. Nalula siya na makitang nasa mataas na bahagi siya ng condominium pero saglit lamang iyon. She stepped out when a cold wind blew on her face. Napangiti siya at naalalang probinsya. Wala pa rin tutulad sa napakasariwang hangin ng probinsya anumang oras. Naupo siya sa sila doon at binuksan ang kanyang cellphone para tignan ang chat sa GC pero sa nanay niya na text ang una niyang nakita. Nang tinignan, Nanay, Nak, pwede na raw lumabas si tatay sa isang araw? Natawa siya sa nakita niyang message kaya naman agad niyang tinawagan ng ina. Nanay, ano yan ang sagutin no ng cellphone? Nak, lalabas sa tatay sabi ng doktor. Oo, Nay, salamat sa Diyos. May maunawain na kayo. Yung sabi kong paupahan ng manager ko. Hindi na anak. Padiretso na kami sa probinsya. Sa ambulansya na lang kami sasakay tapos dediretso kami sa ospital ng gobyerno. Bibigyan naman daw kami ng referral na i-monitor ng ilang linggo ang tatay ninyo. Agad siyang nalungkot sa kaisipan na hindi na pala niya makakasama ng medyo matagal ang mga magulang niya sa Maynila. Kung bakit naman kasi nagkasakit pa siya,
Tuloy, nawalan siya ng panahon sa mga magulang niya. Napahikbi siya sa kaisipan na mag-isa na naman siya sa Maynila. Oh, wag ka nang umiyak. Makakapagbakasyon ka rin naman sa amin at kami rin dito kapag maayos na talaga ang tatay mo. Tumawag kasi sa akin ang kapatid mo eh. Nagsasalita na raw ang tiyo Apollo ninyo tungkol sa pagtira doon ng kambal. Ang mahal-mahal daw ng bigas. Dagdag palamanin pa raw. Anong palamanin? Umalsa ang galit niya at medyo nahilo pa siya ng tumaas ang boses. Nagpapadala ako ng pera. Kapapadala ko pa lang, Nay. Ang kapal naman ng mukha niya samantalang kay Lola naman ang palaya na kinukunan ng bigas. Hindi ko nga rin maintindihan anak eh. Pinag-iisipan ng mga kapatid mo. Samantalang nung nanganak naman ang tiya mo sa 4 nilang mga anak, ako rin ang parating kasama. Kahit halos 1 linggo kami sa ospital. Ang kapal naman ng mukha niya, Nay. Ulam lang daw kasi ang binibigay eh. Kakasya raw bang 150 sa hapon? Para lamang daw yun sa kambal. Wala pa raw bayad sa bigas. Diyos ko. Napatop si Hera sa noo habang umiiyak. Alam naman niyang wala silang palayan dahil lahat yun nawala na mag-aral siya. Hindi na yun natubos dahil din sa mga gastusin nila. 2 isip lang ang naiiwan. Yon ay sa parte ng tiyahin na niya. Pamana yun ang lolo niyang tenant sa isang malawak na palayan pero naubos halos lahat dahil sa sakim na panganay na kapatid ng nanay niya. Nabawi na may-ari ang parte ng lupain at natira ang kakapiranggot sa kanila. Hanggang ngayon nakasangla pa rin ang parte ng nanay niya sa halagang 60,000. Unang sanla ay magkasakit ang tatay niya noon. Pangalawa na ma-confine si Lorna sa malaria. Tapos ay ang enrollment naman niya sa college. Sige Nay, umuwi na kayo at ang una mong gagawin ay bumili ka ng 1 sakong bigas para sa inyo ni tatay. Yung mga gamot ha? Pinahid niya ang mga luha pero masamang-masama pa rin ang loob niya sa narinig. Sumunod kayo sa schedule ni tatay para sa check-up. Oo anak, pumarito ka bago umuwi muna ha. Gusto ko namin makita ng tatay mo. Umiiyak na sabi pa nito sa kanya. Oo Nay, bukas ng hapon, pupunta ako dyan at dyan ako matutulog para makasama ko ho kayo. Sige anak ko, nakabalik ka na ba sa branch at talagang pinapasukan mo? Oo Nay, kararating ko nga lang ho. Yun kasi yung sinabi nilang dahilan na siya ay nadestino muna sa medyo malayong lugar dahil nawalan ng waitress pero ang totoo, nadestino siya sa ospital dahil sa UTI. O sige na, magpahinga ka na muna. Tawagan mo ako ha or i-text? Sige nanay, bye-bye. Bye-bye. She ended the call and sighed. Tumingin siya sa kabilang building at sa kaliwa niya pero nagulantang siya na makita si Marlon sa balkonahe roon. Nagpapahangin kasi ako dahil sa stress. Anito na nagsindi ng sigarilyo. Yan palang unit mo? Di siya sumagot at tinuon muli ang mata sa ibabaw ng mesang gawa sa mga maliliit na sanga. I was out of town and just decided to leave the Philippines again. Mali siguro ko ng kinonsultang tao para tulungan ako sa negosyo ko. Tumingin din siya dito. Humithit to ng sigarilyo at parang may malalim na iniisip. Na-scam ka ba? Tanong naman niya rito pero umiling lamang ito. I hired my ex. Ex? Napakanot ang dalaga sa tinura nito. Sinong ex naman kaya ang tinutukoy nito? Ay ex ito ng asawa ni Draco ngayon. Gusto niyang magtanong pero hindi niya naman magawa. Anong negosyo? Travel and tours. Tumingin to sa kanya kaya tumango siya. Iba naman pala. Baka ibang ex ang sinasabi nito dahil nasa accounting naman ang asawa ni Draco. Sira na ang relasyon ko sa asawa ko kaya ako nandito. Hindi ko akalain sisirain palalo ng ex-girlfriend ko. Baka mahal ka pa niya. She told me she still does. Wala siyang ideya na kaya ako nandito ay nasa process na kami ng paghihiwalay ng misis ko. I just got shocked when my ex told me that I should divorce my wife and she will annul her husband. Diyos ko, napatigalgal si Hera at napakurap. Parang sobra naman siguro ang naririnig niya. Masyado ng personal ang mga sinasabi nito. At noon lang niya napansin ang hawak itong maliit na stainless na botelya, the one she saw on TV. Nalagyan niya ng alak kung hindi siya nagkakamali. I went out of town for the site visitation. Sinundan pa ako. Natatawa ito na naiiling. Shit, ayoko na sa kanya. Hera, her parents never wanted me for her because I was not as rich as her husband. Tapos ngayon babalik siya. Kung mahahanap ako, gusto ko yung dalaga at wala pang asawa.
Umiwas tantingin ng dalaga kahit na direktang nakatitig sa mga mata niya si Marlon. Pero may malakas siyang kaba na hindi niya maipaliwanag tungkol sa sinasabi nitong ex. Pakiramdam niya hindi siya makakatulog kapag di niya nalaman. Bahala na magmukhang chismosa siya. Anong sabi mo sa kanya? Ayusin niya ang relasyon nilang mag-asawa dahil silang gumusto na magkatuluyan silang dalawa. I told her I would leave. I left her. Anong pangalan ng ex mo? Tumingin sa Rito pero natawa to at saka umiling. Hindi ko sasabihin. Buisit. Nainis siya dahil parang di nito sasabihin sa kanya. Nagdadalawang isip pa kung sasabihin sa kanya o hindi. Nakipaglaban naman siya para makita tong tapat sa sinasabi niyang walang makakaalam. Your boss, wife? Diyos ko. Parang bomba na sumabog sa tenga niya ang mga salitang iyon at mas lalo siyang nalito kung dapat pa ba siyang maniwala o hindi.